Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ni Leo, fair male. Ayan. So, baka you are dealing with a fair male sa ngayon. Ano? For some of you, baka yung fair male na to ha, baka you are dealing with a foreigner. No? Kasi yung buhok niya, parang blonde, ganyan. At saka siya, 'di ba, yung skin tone niya fair, so masyadong maputi, ganyan. So, po pwedeng, ano to, po pwedeng may foreign blood ito si fair male. So maybe you are dealing with this person at this time or you will be dealing with this person no soon. So maaring yung connection nito sa inyo could be po pwedeng manliligaw ito sa iyo, manliligaw mo, or maybe this is already your boyfriend. Maaaring ito yung uh, maaaring asawa mo na to. So, depende no, sa inyong sitwasyon. But you have a connection or you may have a connection with this fair male no, at this time. So, we also have triangle. Ayan, this could be, siguro kung merong manliligaw sa'yo, baka hindi lang iisa, no, ang manliligaw mo. Maaring maraming manliligaw sa'yo at kailangan mo nang mamili. You really need to make a choice, 'di ba? Kaya siguro ito ang ganap dito, no? Mag-iisip ka, sino kaya dito ang bagay sa akin, sino kaya dito yung perfect sa akin. So, who knows, 'di ba? Baka si fair male na to isa, 'di ba? Sa mga manliligaw ninyo, no? Merong ka-competition ito si fair male, okay? So, po pwedeng ganyan ang ganap. So, what else for Leo? Tingnan natin kung ano ba mga messages ninyo. And maraming salamat muna for subscribing to my channel. If you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, sa mga hindi nag-skip ng ads dyan, maraming salamat. And also, kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button sa baba ng video. Thank you. Leave your fears behind because they are stopping this relationship from blossoming. So, yung takot ninyo, no? Siguro, this is applicable to those of you na meron ng relationship, no? Yung nasa relationship, nasa established relationship na kayo. Kaya hindi nagbo-blossom daw ang relationship ninyo because of your fear. Maaring marami kayong takot na nararamdaman, kaya yun ang pumipigil sa'yo para mas maging maganda ang inyong samahan, mas lumalim palalo ang inyong relationship with your person. So, yung takot, ano man ang inyong kinakatakutan, maaring you are scared na kung magpakita ka ng pagmamahal, ng honest mong pagmamahal sa person mo, baka abusuhin ka or baka eventually magsawa siya, 'di ba? Or kung ano pa, no, kung ano-ano siguro ang naiisip niyo rito. So, sabi dito, leave behind your fears. Okay? Leave behind that kasi otherwise, yan ang tumatayo or tatayo in between you and your genuine happiness. That's gonna be going to sabotage your relationship with your person. Yung takot na yan. 'Di ba? So, tanggalin mo na yan and just be honest sa kung ano ang inyong nararamdaman. Ipakita mo, sabihin mo, kasi honesty, 'di ba? Nasa, yan, isa sa mga key ingredients no, of a successful relationship is your honesty. Kaya kailangan mong maging totoo, 'di ba? Sa sarili mo unang-una at sa person mo. So, next message ninyo, open yourself to love. Okay? For some of you din dito, no? Sabi dito, it is safe for you to let your heart be seen, don't be scared. Ayun na nga, 'di ba? Ayun ang sinabi ko kanina na wag kayong matakot, 'di ba? Kasi importante na honest ka sa sarili mo, sa nararamdaman mo, at kung ano yung nararamdaman mo, ipakita mo.
Diba? Sayang eh. Sayang ng love, no? Para sa person mo na nandiyan lang sa puso mo. Hindi mo maipakita kasi natatakot ka. Hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin para maipakita mo, iparamdam mo yung love mo for your person kasi natatakot ka or for whatever reason. Diba? So, buksan mo yung inyong puso. Kasi baka natatakot kayo na masaktan kayo in the end, 'di ba? Kaya pinipigilan ninyo ang sarili ninyo. Yung pagmamahal, 'di ba? Sabi nila is parang sugal din 'yan. 'Di ba? Kung hindi ka susugal, hindi ka susubok magmahal or magbukas ng puso mo para sa iba, 'di ba? Hindi mo rin malalaman, 'di ba? Hindi mo masusubukan, hindi mo mararamdaman kung papaano ang magmahal at papaano yung mahalin, hindi ba? Kaya sabi dito, don't worry, okay? It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Okay? Kasi lahat naman tayo, we are all entitled for love. 'Di ba? We are all entitled for love. And we are all entitled to be loved. No? Kaya wag kang matakot. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Leo. So, we have the Six of Cups. So, feeling ko dito, Leo, someone is coming back. Okay? Or, someone, no, na parte ng inyong nakaraan will try to come back sa buhay mo. Maaari na meron ditong magta-try na makipagbalikan sa'yo, which is already, naging kaparte na to ng buhay mo in the past, no? Minahal mo na din siguro yung taong ito in the past, and ngayon maybe that person will try to come back in your life. Feeling ko dito, no, for some of you ha, hindi ito para sa lahat, but for some of you, this could be someone na baka asawa mo to, baka asawa mo to, baka alam mo yun, yung pwedeng naging ka-live-in partner mo to, yung gano'n, ano. So, just take as it resonates, ha. Kung hindi ito nagre-resonate sa'yo, then don't take it, alright? Kasi ibig sabihin, then hindi ito para sa'yo na specific message na to. But siguro, no, kung sino man tong ex ninyo, no, whether that is your, whether asawa mo to, or nakasama mo to sa iisang bubong, nagkahiwalay kayo, nagkasira, no, this person maybe will try to win you back. Yun ang napipick up ko dyan. But it's all up to you, no? Kung nagre-resonate ito sa inyo, it's all up to you kung ano ang gagawin mo dyan. Diba? You have all the right to to choose kung anong path ang gusto mong takakin at this time kung meron ka ganitong sitwasyon. If you're going to allow that person to be part of your life again or kung hindi na. So, nasa sa inyo yan. Alright? So, we have the 10 of Swords. You were betrayed. Feeling ko dito, yung taong ito na gustong balikan ka, na gustong makipag-reconcile sa'yo could be someone who have betrayed you in the past. O pwede, no, na yung taong ito, sinaktan kayo ng bongga nito in the past. Maaaring nagkaroon ito ng third party or nagkaroon ito, siguro nag-cheat ito sa'yo, siguro niloko ka nito ng kung papaano man ka niloko niya, so ikaw na lang nakakaalam niyan. But yeah, nasaktan ka ng taong ito. So nasa sa inyo na lang talaga yan kung papaano ninyo ito ina-navigate na situation na to whenever this person comes back sa buhay mo, no? Na alam mo yun, aanuhin ka uli ng taong ito. Maaaring guguluhin ka muli ng taong ito, 'di ba? Na muli siyang babalik, muli siyang susulpot sa buhay mo at maaaring ikaw ay kausapin muli na magbalikan kayo, something like that. So with the Six of Wands energy, feeling ko dito ang iba sa inyo, no, maaari na for those of you who are opening yourself to love, na you are allowing yourself to love and mag-aalaw na din kayo ng mga tao na
kung sino yung magpaparamdam sa'yo ng kanilang pagmamahal sa'yo, magiging bukas na sa'yo. This could be someone, ano, na, napipick up ko dito, this could be someone na lalapit sa'yo, if there is any, someone that is very confident uh, about himself or about herself. No? Very confident ang taong ito. Talagang ipapakita niya sa'yo yung honest na interest niya sa'yo. Yung honest intention niya sa'yo. Yun ang ipapakita ng taong ito sa'yo. Yun ang nakikita ko. Very confident na tao. Very ano din siya. Ang tawag dito, masyadong mataas yung ang tawag dito, yung respeto niya sa mga tao, yung gano'n, ano, nararespeto ka ng taong ito, ginagalang ka ng taong ito, something like that, okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.